Disclaimer: ang kwentong ito ay kathang-isip na hango sa mga paniniwala, alamat, at kwentong bayan tungkol sa mga aswang. Layunin nitong magbigay aliw at magpahayag ng bahagi ng kulturang Pilipino, hindi upang magdulot ng takot o pananakit. Ang mga pangalan, lugar, at pangyayari ay bunga lamang ng imahinasyon at hindi dapat ipagkamali sa totoong buhay. Sa unang pagkakataon na nakita ni Ramon si Lyra, ang mundo niya ay naging mabagal, parang alon na dahan-dahang lumalapat sa baybayin. Si Ramon, isang simpleng mangingisda mula sa kabilang pampang, sanay sa araw na nagtatapos sa amoy ng maalat at sa mga kamay na punit-punit dahil sa lambat. Si Lyra naman ay lumaki sa maliit na baryo na napapaligiran ng mga mataas na puno at maliliit na bukirin, may ngiting tila lihim at mga mata na nagtataglay ng kalmadong katalinuhan. Hindi sila sabay lumaki, ngunit nabuo ang isang tila tapat na koneksyon noong isang hapon, nang nagtagpo ang kanilang dalawa sa tabing ilog. Siya nagbibilad ng mga damit, si Ramon nag-aayos ng kanyang lambat. Mula sa unang salita, ibang klase ang kumalat sa dibdib ni Ramon. Hindi ito pag-ibig na hinango mula sa librong nabasa o sa kantang napakinggan sa radyo, mas malalim, mabigat, at may kakaibang init na kumakapit sa kanyang dibdib tuwing tinititigan niya ang dalaga. Si Lyra naman, bagaman tahimik, ay may kagandahang hindi nagpapanggap, lumalabas sa bawat kilos ang isang pagkataong nakaugalian sa kakayahang tumingin sa likod ng mga bagay, tila may mga nakikitang hindi nakikita ng iba. Lumipas ang mga buwan na puno ng pagkikita-kitang nagiging dahilan para magtagal ang gabi ni Ramon at magmadaling umuwi si Lyra matapos ang araw. Naglakad sila sa mga palayan tuwing dapit hapon, nagkwentuhan tungkol sa mga maliit na bagay, paboritong pagkain, mga huling pangarap, at mga kwento ng mga ninuno. Mabilis na namulaklak ang kanilang pagmamahalan, hindi marahas pero matibay, parang punong tumutubo sa liba-libang lupa. Ang baryo ay nagmamatsyag at mumiti, nagbigay ng mga puna na mabuti at nakapagtitiyak, ramdam ni Ramon na siya ay panalo. Ngunit sa likod ng mga ngiti ng mga kapitbahay at mga huni ng kuliglig, may namumutawiring mga bulong. Unang dumating ang mga maliliit na kwento, nawawalang manok, bakanting sako ng bigas na tila nilamon ng gabi, at mga aninong dumaraan sa paligid ng bakod tuwing hating gabi. Sinabi ng isang matandang magsasaka na may hindi karaniwan sa kanilang lugar, mga pangyayaring hindi maipaliwanag ng mga ordinaryong dahilan. Para kay Ramon, iyon ay mga kathalang, takot ng matatanda, maling paniniwala na pumapailalim sa makalumang paniniwala. Mahal niya si Lyra, sapat iyon. Anong pagpapahalaga ng mga peking bulong kumpara sa init ng halik na ibinibigay niya sa kanyang dalaga? Lumalim ang ugnayan nila nang magpakilala si Ramon sa pamilya ni Lyra. Hindi ito naging madali. Ang bahay nila Lyra ay may kakaibang anyo, mababang bubong, makapal na kurtina ng kawayan, at ilang antigong kagamitan na tila nagmula pa sa ibang panahon. May mga larawan sa dingding, kuha ng mga ninuno na may seryosong paningin. Tinanggap siya ng magalang ngunit may bahagyang pag-ingat. Ang ama ni Lyra, isang lalaking mahinahon ngunit may mga pulbos sa mukha na nagpapakita ng mga taon ng pagpapagal, ay kumaway at nagbigay ng simpleng tanggapan sa balon. Ang mga kapatid ni Lyra ay nagkibit balikat lamang, sila'y pamilyang hindi madaling magbukas. Isang gabi, pagka-uwi ni Ramon mula sa pangingisda, may lumapit sa kanya ang isa sa mga matatandang lalaki ng baryo. Tahimik lang ang tingin nito nang sabihin, mag-ingat ka sa pamanhikan mo dyan. Nagtaka si Ramon at tumawa, pero nang tinanong ng mabuti kung bakit nagpapaalala, bumaba ang boses ng matanda. May mga bagay na hindi natin dapat pipilitin unawain, lalo na kapag ang dugo ng pamilya ay may dalang kakaibang tinubuan. Naglagay ng dagdag na bigat ang salita sa dibdib ni Ramon, kahit na sinubukan niyang itaboy ang agam-agam. Ang puso niya ay pumipintig para kay Lyra, at wala siyang dahilan para kalimutan ang pangakong ibinigay sa sarili, hindi siya papayag na ang takot ng iba ang magiging hadlang sa kanilang pagmamahalan. Lumapit din si Lyra sa kanya nang may kalmadong pag-aalinlangan. May mga bagay lang na dapat mong malaman, bulong niya. Hindi niya winika kung ano ang mga yon, lamang ng isang panatag na paghawak kamay. Ngunit sa loob ni Ramon, nagsimulang humalo ang pagmamahal at pagdududa, tila mga alon na hindi palaging sabay. Tuwing magkalapit ang gabi, palagi niyang naiisip ang sinabi ng matanda at ang pag-iwas ng mga kapitbahay sa bahay ni Lyra. Ang isip niya ay naglalaro ng mga eksena, mga mata sa dilim, mga aninong sumasayaw sa bubong, at mga bulong sa likod ng hagdang bato. Sa kabilang banda, mayroon ding mga sandali ng katahimikan na nagtatanggal ng alinlangan. Isang umaga, nang sumikat ang araw at nagkalat ang gintong liwanag sa mga palayan, pinakain siya ni Lyra ng sinangag na may itlog at tinapay.
Umupo sila sa bakuran, nagpakita ng mga pangarap para sa hinaharap, maliit na bahay na may balkonahe, mga anak na magtatakbo sa ilalim ng araw, at araw-araw na sabayan ang pagtatalop ng lambat at pag-aani ng palay. Napapangiti si Ramon, ang mga simpleng pangarap na yon ay naging tunay na dahilan para ipaglaban niya ang kanilang pagmamahalan. Ngunit ang mundo ay hindi sang-ayon sa simpleng hangarin ng puso. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi si Ramon, may napansin siyang kakaibang baka sa lupa, tila may mabibigat na yapak na umiikot sa palibot ng bahay ni Lira. May mga kalmot na baka sa mga nyebe ng tsinelas. Nang tanungin niya ang isa sa mga kapitbahay, sagot nito ay isang maikling pag-iling at isang pag-iwas ng mga mata. "Huwag mo na lang itanong," sabi nito. "Mas mabuti para sayo." Ang tugon na iyon ang nag-iwan ng tanong sa puso ni Ramon, ano ba talaga ang itinatago ng pamilya ni Lira? Habang lumalala ang gabi, tahimik na pinagmasdan ni Ramon ang dilim mula sa bintana, nakikinig sa mga tunog ng kalikasan na tila may sinasabing mga salaysay. Nakaramdam siya ng isang bagong tapang na halong pag-aalangan, handa siyang harapin ang anumang iyon, maging mga usaping sinasabing bawal pag-usapan, para kay Lira. Hindi dahil sa walang takot, kundi dahil pagmamahal ang naghubog sa kanya, at ang pagmamahal ay nagtutulak sa tao na magbago, kahit pa ang pagbabago ay nangangahulugan ng pagtahak sa hindi kilalang landas. Natapos ang gabi na may pangakong sinambit sa ilalim ng malamlam na buwan. "Papakasalan kita," bulong ni Ramon na may pag-iyak na hindi niya ipinakita sa sinuman. Hindi pa niya alam na ang pangakong iyon ang magbubukas ng pinto sa isang mundong matagal nang inililihim, isang daan na maglalabas sa kanya ng mga tanong na hindi lang tungkol sa pag-ibig, kundi tungkol sa kalikasan ng pamilya ni Lira. At kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagkalinga at sakripisyo sa kanilang maliit na mundo. Ngunit bago sumikat ang araw, isang malakas na sigaw ang kumawala mula sa papasok ng baryo, isang sigaw na nadaig ang mga kuliglig at nagpatigil sa himig ng hangin. Nagkatinginan ang lahat. Tila may nangyari sa loob ng tahanan ni Lira. Nagmadali si Ramon, naglakad patungo sa direksyon ng sigaw, puso'y pumipintig ng parang ipaputok. Hindi niya alam kung handa ba siya sa makikita. Pagkatapos ng sigaw na yumanig sa buong baryo, mabilis na kumalat ang takot at bulungan. Ang mga tao ay nagsilabasan mula sa kanilang mga kubo, may ilan na nagdadala ng lampara, may ilan na nagtatakip ng mukha na para bang ayaw makakita ng karumal-dumal na pangyayari. Si Ramon, nanginginig man ang tuhod, ay hindi nag-atubiling tumakbo papunta sa direksyon ng ingay. Ang puso niya ay kumakabog, hindi dahil sa takot lamang, kundi dahil sa pag-aalala kay Lira. Pagdating niya, sinalubong siya ng eksenang hindi niya makakalimutan. Sa gilid ng bakod ng bahay ni Lira, nakabulagta ang isang kambing na pagmamay-ari ng kapitbahay. Ang katawan nito ay halos walang dugo, at ang tiyan ay tila binutas at sinipsip hanggang sa wala nang natira. Ang mga mata nito ay nanlilisik pa rin, parang nananaghoy sa huling sandali ng buhay. Ang mga tao ay nagkumpulan, at ang ilan sa matatanday bumulong ng parehong salita, "Aswang-aswang na naman ito." Nanlamig ang buong katawan ni Ramon. Narinig na niya ang mga alamat tungkol sa mga aswang simula pagkabata, pero hindi niya akalaing makakakita siya ng ebidensya sa sarili niyang mga mata. Sinubukan niyang ipaliwanag sa sarili na baka ligaw lang na hayop ang may gawa, aso, o kaya'y mabangis na baboy ramo. Ngunit nang makita niya ang bakas ng mga kuko sa lupa, mahahabang marka na tila hindi galing sa normal na hayop, nabura ang kanyang paliwanag. Lumapit ang isang matandang babae, si Aling Sabel, na kilala bilang albularyo ng baryo. Tumutok siya ng lampara sa katawan ng kambing at mariing nagsalita, "Hindi ito gawa ng hayop. Hindi rin tao. Ibang nilalang ang gumawa nito. Ang kagat, ang sugat, ito'y lagda ng mga nilalang na sumisipsip ng dugo." Tumahimik ang lahat. Ang iba'y nagdasal ng Ama Namin, habang ang ilan ay mabilis na nag-uwian, nagkandado ng pinto, at nagsaboy ng asin sa mga bintana. Si Ramon, bagaman nanginginig, ay naglakad papasok sa bahay ni Lira. Doon ay nadatnan niya ang pamilya nito, nakaupo sa sala, tahimik, at tila walang nababalitaan. Si Lira ay nakayuko, mahigpit ang hawak sa laylayan ng kanyang palda. Lumapit si Ramon at bumulong, nangyari sa labas may kambing na pinatay. Sabi nila, aswang daw. Hindi siya sinagot ni Lira. Tanging mga mata lamang nito ang tumingin sa kanya, mga matang naglalaman ng lihim na hindi mawari ni Ramon kung dapat ba niyang alamin o iwasan. Sa mga sumunod na araw, sunod-sunod ang nangyaring misteryo. Una, isang baboy na nakatali sa kulungan ay natagpuang wala ng laman ang katawan, parang binalatan at iniwang walang katas ng dugo.
Ikalawa, isang buntis na babae mula sa kabilang baryo ang nagising na may malalim na sugat sa tiyan, bagaman hindi tuluyang nasawi. Ang sabi ng albularyo, may umaaligid na manananggal o aswang na gustong makuha ang bata sa sinapupunan. Ang balitang ito ay kumalat ng mabilis at nagdagdag ng pangamba. Hindi nakaligtas sa tsismis ang pamilya ni Lyra. May mga kapitbahay na nagsasabing tuwing gabi raw, may nakikitang anino na palakad-lakad sa bubungan ng kanilang bahay. May ilan na nagkukwento na ang lola ni Lyra, na matagal nang kilala bilang tahimik at bihirang lumabas, ay matagal nang pinagbibintangang may kakaibang kapangyarihan. Sa bawat kanto, sa bawat tindahan, paulit-ulit na inuukit sa bibig ng mga tao ang isang tanong, totoo bang may dugo ng aswang ang pamilya ni Lyra? Pinili ni Ramon na huwag maniwala. Sa tuwing kaharap niya si Lyra, nakikita niya ang kabutihan sa kanyang mga mata, ang lambing sa kanyang ngiti, at ang pangarap nilang magtayo ng pamilya. Ngunit sa gabi, kapag mag-isa siya, hindi niya maiwasang alalahanin ang mga pangyayari. Naalala niya ang mga bakas ng kuko, ang katawan ng kambing, ang buntis na halos mamatay. Lalong hindi niya malimutan ang malamig na titig ng lola ni Lyra noong una siyang ipinakilala, mga matang tila bumabasa ng kanyang kaluluwa. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi, nadaanan niya si Mang Doro, isang mangingisdang matagal nang naninirahan sa baryo. Lumapit ito at hinila siya sa gilid. Ramon, anito, alam kong mahal mo ang dalaga. Pero mag-isip-isip ka. Ang pamilya ni Lyra may lahing kakaiba. Hindi lahat ng nakikita ay dapat pagkatiwalaan. Kapag pumasok ka sa kanilang angkan, hindi ka na makakawala. Umiling si Ramon, pilit nang umiti. Mahal ko si Lyra, Mang Doro. Hindi ako naniniwala sa sabi-sabi. Ngunit sa loob niya, nagsimula ng mabuo ang mga alinlangan. Kung totoo man ang mga sinasabi, kaya ba niyang itaya ang kanyang buhay? Kaya ba niyang tanggapin na ang babaeng mahal niya ay apo ng nilalang na kinatatakutan ng lahat? Kinabukasan, kinausap siya ni Lyra. Magkahawak ang kanilang kamay habang nakaupo sa ilalim ng malaking punong mangga. Ramon, bulong niya, marami kang naririnig. Huwag mo na lang sanang hayaan na masira ang pagmamahalan natin. May mga bagay na hindi ko pa kayang ipaliwanag, pero sana magtiwala ka. Tumulo ang luha sa mga mata ni Lyra. Hinawakan siya ni Ramon sa balikat at nagsalita, anuman ang itinatago mo, hindi ako alis. Haharapin ko kung anuman yan. Ngunit sa kanyang dibdib, ramdam niya ang bigat ng mga darating na araw. Ang mga bulong ay hindi na basta kwento, ito ay nagiging anino na unti-unting pumapalibot sa kanilang pagmamahalan. At alam ni Ramon, darating ang panahon na hindi na siya makakataka sa katotohanan. Sa sumunod na gabi, nakarinig na naman ng sigaw ang baryo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi hayop ang biktima kundi isang tao. At doon, tuluyang yumanig ang pananampalataya ni Ramon sa kanyang mga pinaniniwalaan. Nang magpasya si Ramon na magpamanhikan, hindi ito munting hakbang. Hindi lang ito paglapit para humingi ng kamay ng dalaga sa pag-aasawa, ito ay pagharap sa buong angkan, sa kanilang mga kaugalian, at sa mga tanong na matagal nang nakatago sa dilim. Sinipag niya itong pinag-isipan sa loob ng maraming gabi, kung ano ang sasabihin niya sa mga magulang, paano magiging ama si Lyra sa hinaharap, at kung paano niya ipagtatanggol ang kanilang pagmamahalan laban sa mga bulong sa baryo. Naghandog si Ramon ng maliit na regalo, isang bagong panyo at ilang bayong na may bigas at asukal, sumasagisag sa simpleng hangarin niyang bumuo ng maliit na tahanan kasama si Lyra. Sinamahan siya ng kanyang ama at dalawang pinsan, mga mukha na kumpiyansa, ngunit may takot din sa dibdib. Dumating sila sa bahay ni Lyra na may panalangin sa puso, at pagbaba pa lang nila sa landas, ramdam na nila ang kakaibang lamig ng hangin na tila ba'y may bumubulong. Nilapitan sila ng isang manging alaga ng bakuran at dahan-dahang sinenyasan sila papasok. Sa loob, nakaupo ang pamilya ni Lyra, tahimik, maayos ang pagkakaunahan, ngunit may kakaibang ekspresyon sa mga mata ng bawat isa, mga matang malamlam, tila sinusuri ang bawat kilos at salita. Ang lola ni Lyra, na sadyang tahimik at halos hindi nakikisama sa iba, ay nakaupo sa isang payak na upuan sa sentro, nakasingsing ang mga kamay at tila may mga tanikala ng karanasan sa mukha na hindi madaling basahin. Nang makita niya si Ramon, bahagyang nag-iba ang kanyang posisyon, at tila isang malalim na paghinga ang gumanda sa kanyang mukha. Umupo si Ramon at ang kanyang ama, at agad na nagsimula ang formalidad. Nag-alay ng paggalang si Ramon at ipinakilala ang kanyang mga magulang. Nagkatinginan ang mga matatanda, at may ilang pitik ng ngiti na umaabot sa ilang labi, pero hindi ito kasing init tulad ng inaasahan niya.
Nang tanungin ng ama ni Lira kung ano ang layunin nila, matindi niyang sinabi, "Nais po namin magpamanhikan. Nais ng anak niyo na ipakasal si Ramon." Tahimik ang katahimikan. Ang hangin ay tila tumigil. May mga mata na tumitig ng malalim kay Ramon, hinuhukay ang bawat sulok ng kanyang katauhan na parang sinusubukan basahin ang kanyang kaluluwa. Dahan-dahan, lumapit ang lola at gumamit ng tinig na mababa, ngunit may intonasyon ng kapangyarihan. "Bago kayo magsimula," sambit niya, "mayroong mga bagay na kailangang malaman at mga pagsubok na kailangang pagdaanan." Tumayo si Ramon, hindi mag-aatubiling magtanong. "Ano po iyon, lola?" Ngunit ang sagot ay hindi agad dumating. Inilabas ng lola ang isang maliit na supot na tiniklop sa isang lumang tela, mga anting-anting, mga bakas ng pin na may kakaibang hugis, at isang piraso ng papel na may nakasulat na sinaunang panalangin. Ang mga bagay na iyon ay hindi karaniwan sa mga pamilyang kanilang nakikita sa baryo. Ipinaliwanag ng ama ni Lira, na may boses na parang may pag-iingat, na ang kanilang angkan ay may sinasabing si paninindigan, isang serye ng ritual at pagsubok na ipinapamana mula sa ninuno upang protektahan ang pamilya at ang kanilang mga sikreto. Hindi ito nangangahulugang lahat ay masama, ang paliwanag niya, ngunit kailangan ng isang dayuhan na magpakita ng katapatan at lakas ng loob bago tanggapin sa piling ng pamilya. Nag-alok si Ramon na gawin ang anumang ritual na iminumungkahi, handang harapin ang anumang pagsubok para sa pangakong pag-ibig. Ngunit hindi ganoon kadali. Ang unang pagsubok ay hindi pisikal, ito ay hinggil sa kanyang puso at mga intensyon. Kinailangan niyang magpatotoo sa paraan ng kanyang pagmamahal, hindi lamang sa harap ni Lira at ng kanyang pamilya, kundi sa harap ng sinaunang mitsa ng almirol sa sala, isang bagay na ipinapasa lamang sa mga tumatanggap ng pamilya. Dito, may mga mata na tumitili sa kanya, naghihintay ng anumang pag-urong. Habang iniisa-isa niya ang kanyang pangako, naramdaman niya ang bigat ng bawat salita. Bawat pangako ay parang bato na inilalagay sa dibdib. Sinuportahan siya ng kanyang ama, ngunit ramdam niya ang pag-aalangan sa mga simpleng salita. Matapos ang maikling pag-uusap, sinabi ng lola na may isa pang pagsubok, isang gabi ng pag-iisa sa lumang kubo sa likod ng kanilang lupain, na matatabunan ng dilim at kung saan raw madalas nagtitipon ang mga anino. "Kung may takot ka, mawawala ka na lugar dito," pahayag ng lola, malinaw na hindi ito biro. Hindi na ito simpleng pamanhikan. Ito ay naging sinubok ng kanyang tapang. Sa loob ng dibdib ni Ramon, may laban na naganap, ang pagnanais na maging magpakasal kay Lira at ang takot na humarap sa isang mundong may kakaibang batas. Ngunit habang nakatitig sa mga mata ni Lira na puno ng pag-asa at pananalig, hindi siya nag-atubiling pumayag. "Gagawin ko ang lahat," bulong niya ng buong tapang. Pagdating ng gabi, inihanda ang lumang kubo. Nilagyan ito ng kandila at ilang mga paninda, ngunit hindi nito nabura ang pakiramdam ng dilim na sumisingaw sa mga dingding. Inilagay siya sa loob ng kubo na may isang inuyong unan at isang palanganan ng tubig, simpleng mga gamit, ngunit sapat upang matuklasan kung ano ang haharapin niya. Pinaiikot siya ng lola ng 3 beses, binigyan ng piraso ng uling at isang buto ng bawang, at sinabi, "Huwag mong bitawan ang iyong panata. Kung siya'y naroroon, makikita mo. Kung hindi, huwag magtalunan." Lumipas ang oras na parang walang hanggan. Sa loob ng kubo, pinihit-pihit si Ramon, pinapakinggan ang kaluskos ng gabi, ang malayo't malapit na tinig ng mga insekto, at ang kendi ang mga dahon na dumadagundong sa hangin. Sa bawat pag-ikot niya ng ulo, nagmumulto ang mga alaala, ang unang halik, ang pangakong binuong tuluyang mabubuo, at ang mga balitang nagbabantang sirain ang lahat. Minsan, may napapansin siyang anino na dumadaloy sa kisam, minsan naman ay napapakinggan niya ang huni na parang tao, ngunit hindi lubos na matukoy. Ang kanyang puso ay nag-ingay sa katahimikan, isang tambol na nagbabantang sirain ang kanyang kapanatagan. Nagtagpo ang isang malakas na tunog, parang kalasag na tumama sa kahoy, isang pag-ikot ng hangin, at may kasunod na malalim na paghinga. Napahawak siya sa kanyang dibdib, ang laman ng kanyang katawan ay nagigising sa takot. Ngunit ipinasok niya ang mga pangakong binuo sa kanyang puso at pinilit manatiling kalmado. Sa isang sandali, isang pamilyar na halimuyak ang dumampi sa kanyang ilong, amoy na pinapawi ang kanyang kaba, amoy ng mga bulaklak na lagi niyang nakikita kay Lira. Tumigil ang malamlam na pangamba at nakaramdam siya ng kakaibang kapayapaan. Ito ang sandali na nagpasya siya, kung anuman ang ibig sabihin ng kapayapaang iyan, hindi niya papayagang magapi ang kanyang pagmamahal. Kinabukasan, lumabas siya mula sa kubo na may mga mata na naging mas matatag.
Tinungo siya ng lola at, matapos ang mahabang titig, naglabas ng mahinang ngiti. May puso ka, sabi nito. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Inihayag ng pamilya na may isa pang seremonyang darating, isang mas malalim na ritual na haharap sa kanyang kakayahang magparaya at magbigay ng sakripisyo. Ang pangakong iyon ay nagtulak sa kanya na lalo pang magpatibay. Hindi siya umalis dahil natatakot, umalis siya dahil alam niyang ang pag-ibig ay hindi laging madali, at ito'y may mga batas na kailangang igalang. Habang umaalis sila, humarap si Lyra at mahigpit na niyakap si Ramon. Salamat, bulong niya. Hindi ko alam kung paano ko gagawin ito kung wala ka. Sa puso ni Ramon, isang bagong apoy ang sumiklab, hindi lamang pag-ibig kundi katiyakan na tatahakin niya ang anumang landas para sa kanila. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, may mga katanungan pa rin, mga tanong na sisiklab at magbubukas ng mga yop ng katotohanan sa mga susunod na araw. Kinabukasan ng seremonya, sumapit ang araw na inaabangang ng buong baryo, ang araw ng pamanhikan. Ngunit iba ang pakiramdam ni Ramon ng araw na iyon, hindi na puro ligaya ang taglay, may halong pag-aalangan at pagbabantang nakadikit sa bawat hakbang. Inihanda nila ang kanilang pinakamagandang damit, si Ramon na may simpleng barong at si Lyra na may puting saya na inilagay niya lamang kapag may espesyal na okasyon. Ngunit bago pa man sila maglakad patungo sa gitna ng bayan, napansin ni Ramon ang kakaibang katahimikan na bumabalot sa paligid, tulad ng pagkabigla ng kalikasan at tila nag-aabang ang mga punong kahoy. Naglakad sila ng magkahawak kamay. Dumaan sila sa mga dalisay na palayan, sa ilalim ng mga sinag ng araw na kumikislap sa bawat butil ng palay. Maraming tao ang sumulyap at mumiti, may ilan pang ang humahagikik ng saya sa magandang magkasintahan. Ngunit habang papalapit sila sa bahay ni Lyra, napansin ni Ramon na unti-unting nag-iba ang mukha ng mga nagtitipon, ang mga ngiti ay naging maingat, ang mga tingin ay puno ng pagtatanong, at ang tamis ng hangarin ay nagtampisaw sa isang malamlam na pagdadalawang isip. Pagpasok nila sa bakuran, sinalubong sila ng mga kamag-anak ni Lyra, hindi lamang ang mga kabaro at pinsan, kundi pati ang ilang malalayong kamag-anak na bihira nilang makita. May dala silang mga alay, prutas, pansit, at ilang inihandang pagkain. Ngunit sa puso ni Ramon ay may isang kakaibang kirot, tila may tumibok na alarm sa kanyang dibdib. Ang lola ni Lyra ay nasa gitna, nakaupo sa kanyang paboritong upuan, tahimik ngunit nakatingin ng direkta kay Ramon. Ang mga mata nito ay tila sumisilip sa loob ng kanyang puso, hinahanap ang anumang bakas ng kahinaan o panlilinlang. Sinimulan ang mga palakad ng pamanhikan, mga seremonya ng pagpapakilala, pag-aalay ng mga regalo, at pag-uusap tungkol sa magiging buhay mag-asawa. Ngunit hindi nagtagal ay napasok sa usapan ang mga patakaran ng angkan. Ang ama ni Lyra ay nagbigay ng mahinahong babala tungkol sa paggalang sa kanilang mga paniniwala, habang ang mga matatanda ay umiling at nagdagdag ng kanilang sariling payo. Si Ramon ay nagsalita ng may paggalang at katiyakan, binanggit ang kanyang trabaho, ang kanyang pinanggalingan, at ang tapat niyang hangarin na alagaan si Lyra. Ngunit kapag dumaan sa usapan ang mga sinaunang batas ng pamilya, ang mga mata ng karamihan ay naging malalim ang pagkukunot. Dumating ang sandali para sa isang tahimik at hindi inaasahang pagkilos. Inanyayahan siya ng lola na maglakad sa likod ng maliit na hardin ng bahay. Tinahak nila ang isang madilim na daanan na punong-puno ng maliliit na halamang gamot at ilang lumang estatwa na yari sa kahoy. Doon, tahimik na inilatag ng lola ang isang lumang aparador na may balot na tela. Dahan-dahan niyang binuksan ang takip, at sa loob ay may mga lumang kasuotan at ilang alahas na may kakaibang hugis, tila mga simbolo ng isang paniniwala na matagal nang ipinapasa. Ito, sabi ng lola, ay mga tanda ng aming lahi. Hindi ito basta ibinibigay. Kung ikaw ay tunay, tatanggapin mo ito at irespeto. Nagdilim ng kaunti ang paligid sa labas, kahit ang mga ibon ay tila tumahimik. Si Ramon, bagamat nadarama ang bigat ng okasyon, ay tinanggap ang maliit na piraso ng alahas na inabot sa kanya. Nang mahawak niya ito, may kakaibang init na dumaloy mula sa metal papunta sa kanyang palad, hindi na intindihan, ngunit may pakiramdam ng pagiging konektado sa isang bagay na lumampas sa kanyang pagkakakilanlan. Ito ay hindi mananatili kung wala kang puso, bulong ng lola, na tila nagbigay babala at biyaya ng sabay. Napahawak si Ramon sa kanyang dibdib at bumuntong hininga, sabay tingin kay Lyra na may ngiti na kinabahan at puno ng pagtitiwala. Habang lumalalim ang seremonya, may mga maliliit na pangyayari na dahan-dahang nagiging kakaiba. May isang batang paslit na napansin ni Ramon na tila tumitig ng matagal sa lola at biglang umatras na parang may nakita.
May isang kandila na biglang napawi at saka muling sumiklab ng hindi sinasadyang natapik. At may isang aso sa gilid na tumahol ng malakas, ngunit may pag-iling na parang may takot. Ang mga tao ay nagbinibinihan at mumiti ng pilit, ngunit ang mga mata ay nagsimulang magsalaysay ng sariling kwento, mga kwento na hindi binibigkas ng bibig. Pagkatapos ng mga seremonyang iyon, inanyayahan ang lahat sa isang simpleng salu-salo. May kakanin, may inihaw na isda, at may sabaw na palaging pinipili tuwing may okasyon. Ang mga matatandang lalaki ay nag-usap sa isang dulo, ang mga kababaihan ay nagbubulungan sa kusina, at ang mga bata ay naglalaro sa ilalim ng punong mangga. Ngunit nang lumabas si Ramon upang maglakad-lakad at huminga, napansin niyang may bahagyang itim na marka sa lupa, hindi natural na ukit, kundi parang bakas ng sapatos na napakahaba ang daliri. Naalala niya ang mga bakas na nakita niya noon sa gabi ng kambing. Ang kanyang katawan ay muling naninigas. Sa puntong iyon, lumapit si Lyra at pinigilan ang kanyang kamay. Huwag mong pansinin ang mga iyon, bulong niya nang may pagkabalisa. May mga bagay na hindi natin dapat hulihin ng mata. Hayaan mo na. Sa paningin ni Lyra ay may isang lihim na namumuo, hindi takot lamang kundi isang uri ng pag-ingat. Ngunit hindi iyon ang uri ng lihim na madaling maitabi, tila may bigat na ipinapasan. Si Ramon ay tumango at hinawakan ang kamay nito ng mas mahigpit, bilang pag-asa at proteksyon. Ang gabi ay unti-unting lumilipas at napalitan ng mga kwento ng mga matatanda. Nagkwento ang ilan tungkol sa pinagmulan ng kanilang lahi, mga alamat ng mga nilalang na nagtataglay ng kakaibang kapangyarihan, ng mga ritual na nagprotekta at nagbigay daan sa pag-iral ng kanilang pamilya. Ang ilan ay nagsabing ang lahi ay isang pag-asa at pagpapala, ang iba naman ay nagbubulong tungkol sa kadiliman at paghahangad ng dugo. Sa mga kwentong iyon, may isang pangungusap na paulit-ulit na bumabalik, hindi lahat ng ginagawa ng ating mga ninuno ay dapat maintindihan ng iba. Ito ang naging paalala na hindi madali ang mundo na papasukan ni Ramon. Ngunit bago matapos ang gabi, may isang pangyayari na nagpatigil sa lahat. Mula sa kabila ng bakuran, may lumalabas na pagaspas, halimuyak ng hangin na may kasamang hindi mapigil na sigaw. Lahat ay huminto, ang mga plato ay natigil sa hangin. May kumislap na liwanag mula sa itaas at may isang anino na dumaan sa bubong, hindi hayop, hindi tao, isang hugis na nakapagpabago sa ulo ni Ramon. Tumayo siya at lumingon, hinahanap ang pinagmulan ng anino, ngunit may isang bagay na sumalpok sa kanyang dibdib, hindi pananakit, kundi isang malamlam na pangamba na nagmumula sa kailaliman ng kalikasan. Sa sandaling iyon, ang lola ay tumayo, at sa kanyang mga labi ay may isang pahayag na binitiwan ng mababa, ngunit puno ng kahulugan, hindi pa tapos ang gabi. Dumilim ng lubos ng maghapong puno ng pag-uusap at mga paalala. Ang mga tao sa baryo ay nag-uwian at ang bakuran ng bahay ni Lyra ay nanatiling may mga naglalagablab na kandila at ilang nagbabantay na kamag-anak. Para kay Ramon, ang gabi na iyon ay hindi lamang serye ng mga ritual, ito ang mismong pintuan tungo sa isang mundo na hindi niya lubos na nauunawaan. Inihanda siya ng mabuti ng lola at ng ilang matatanda, may mga piraso ng bawang sa kanyang bulsa, asin na nakalagay sa maliit na supot, at isang lumang rosaryo na tila nilagay hindi para sa Diyos lamang kundi para sa anino ng nakaraan. Pinuno ng pag-aalinlangan ang bawat hakbang niya papunta sa malalim na parte ng bakuran. Sa gilid, may mga halamang gamot na hindi niya kilala ang amoy, halimuyak na parang humahagod sa alaala ng lumang panahon. Dinala siya sa isang maliit na bilog na nilagyan ng lupa at mga dahon na inilatag ng maingat. Dito ka matutulog, wika ng lola, at dito mo haharapin ang anino ng aming lupain. Napatingin si Ramon sa paligid, sa bawat sulok may mga tingin na nagmamasid, mga mata ng kanyang magiging kamag-anak at ng ilang matatandang kapitbahay. Inilagay siya sa gitna ng bilog at iniwan mag-isa. Ang mga kandila ay tila naglalakad sa hangin, kumikindat sa bawat pag-ihip ng hangin. Sa loob ng dibdib niya, may naglalagablab na apoy, huwag siyang papayag na magapi ng takot. Ngunit habang tumatagal, unti-unti siyang binabalot ng kakaibang pag-aatubili, mga tunog na parang pagpaghigop ng hangin, mga pagdampi na parang naglalakad ang anino sa paligid ng bilog. Minsan ay parang may kumakatok sa bubong, minsan naman ay parang may boses na mahina, ngunit malayo, bumabalik sa kanyang pandinig na tila gumagamit ng tinig ng isang minamahal. Sa kalagitnaan ng gabi, nagkaroon ng malakas na sigaw mula sa gilid ng bakuran, hindi sigaw ng tao lamang, kundi isang tunog na parang pinaghalong iyak at pag-ungol. Bumilis ang tibok ng puso ni Ramon, at halos hindi na niya marinig ang kanyang sariling paghinga.
Sa isang iglap, may isang anino na bumaba mula sa bubong, at ang aninong iyon ay may anyong hindi pangkaraniwan. Hindi ito ganap na tao, ngunit hindi rin hayop, may mga braso na tila mas mahaba, at mga mukha na naglalaho at bumabalik. Ang balat nito ay kumikislap sa liwanag ng kandila, at nang ito'y tumingin sa kanya, nagkislap ang mga mata nito ng duguan at nagdilim ang paligid. Hindi makilos si Ramon, ang kanyang katawan ay parang pinakawalan ng bigat. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang mainit at pamilyar na presensya, isang halimuyak na nagpaalala sa kanya ng mga bulaklak na lagi niyang nadarama sa paligid ni Lyra. Ang presensyang iyan ay parang isang piraso ng liwanag sa isang napakalalim na gabi. Mabilis na lumabas mula sa dilim ang isang anyo, si Lyra, ngunit may kakaibang lamig sa kanyang mga mata at may pagkabaluktot sa mga galaw na hindi karaniwan. Siya'y lumapit at sa bawat hakbang ng dalaga, ang hangin ay tila nagiging mabigat. Ramon, wika ni Lyra na ang tinig ay may halong pag-aalangan at luvot na tila may alam na hindi kayang ilahad. Hindi lahat ng makita mo ay dapat mo ring hawakan. Ngunit bago pa man makasagot si Ramon, lumabas ang lola mula sa lilim ng mga punong kahoy. Hindi siya naglakad, para siyang lumulutang. Nilapitan niya ang anino at, sa isang iglap, nagbago ang anyo nito. Ang aninong nakakita niya kanina ay sumayaw at naglaho na parang usok. Ang mga matatanda ay nagdasal, at ang tunog ng ilang lumang chants ay napuno ng hangin. Tinulak ni Lola si Ramon na humarap sa isang malalim na pagsubok, kailangan niyang pumili. May dalawang landas, sabi nito, ang tinig niya'y parang bumabalik mula sa malayong buhangin. Isa ay ang landas ng paglimot, aalis ka at mananatili sa mundong wala ng lihim. Ang isa ay ang landas ng pag-alam, tatahakin mo ang anino at tanggapin ang mabigat na lihim ng aming angkan. Bawat salitang iyon ay parang tingga na bumagsak sa dibdib ni Ramon. Hindi niya inasahan na magiging ganoon kahirap ang pagpili. Lumapit ang ilang kamag-anak at naghandog ng mga kawing, mga bagay na simbolo ng pagtitiwala at pagsasamahan. Ngunit may isa ring kakaibang kahilingan, kailangan niyang ipakita ang hindi matatawarang katapatan sa pamamagitan ng isang ritual na magsasangkot ng kanyang dugo. Hindi ito pagkamatay, paliwanag ng lola, ito ay paglalapat. Kapalit ng pag-ayon mo, may pagbabantay din kami. Ang dugo mo, itatanim sa lupa, at ang lupa ay magbibigay proteksyon sa iyo at sa iyong magiging sambahayan. Naramdaman ni Ramon ang lamig ng mundo at ang init ng kanyang palad, ang kahihiyan at pag-ibig ay nagsasayaw sa loob niya. Sa puntong iyon, lumitaw ang isang kalaban sa kanya, isang anyong tila babae, ngunit may mga ngipin na nagbibigay liwanag sa gabi. Ito ang pinakamalakas na pagsubok, isang nilalang na kumakatawan sa takot na kumakain ng mga pangarap. Lumapit ito at mukhang hinahangad ang kanyang dugo. Nag-alala si Ramon, ngunit nang siya ay malapit ng mawalan ng laman, naramdaman niyang may isang kamay na humawak at nagligtas sa kanya. Ito ay kamay ng lola, hindi para pahirapan, kundi para subukin ang kanyang tibay. Sa isang paggalaw, kinuha ng lola ang butil ng kanyang daliri at dahan-dahang pinunta sa lupa, habang ang buong paligid ay nagbuhos ng mga bulong at dasal. Hindi ito naging madali, ang lahat ng kanyang naramdaman ay tila pinagsama, takot, pag-ibig, paghihirap, at isang napakalalim na pag-unawa sa kung ano ang kahulugan ng tunay na pagsunod. Lumipas ang oras na parang isang habang, namuo ang dugo sa maliit na hukay, at dahan-dahan, nagdikit ito sa lupa. Ang lola ay humiga at naglagay ng isang maliit na piraso ng tela sa kanyang noo, sabay paghabi ng isang kanta na sinasabing nagmumula pa sa mga ninuno. Habang umaawit ang pamilya, tila may kakaibang liwanag na gumuhit sa paligid ng bilog, hindi masagabal ang anino, at ang mga mata ng nilalang ay nagkagulatan. Pagkatapos ng ritual, si Ramon ay napakahapo, hindi hadlang ang pisikal na pagod kundi ang bigat ng bagong kaalaman. Nagising siya na parang matapos ang isang panaginip na puno ng marka ng pagkakaiba. Sa kanyang pagkabahala, lumapit si Lyra at hinawakan ang kanyang pisngi. Ginawa mo yan para sa amin, bulong niya, at ang tinig nito ay may halong luha at ngiti. Sa pagod ni Ramon, napahintay siya ng maliit na pag-asa, ipinakita ng pamilya na may paggalang at pagtanggap, ngunit hindi nila inalis ang pag-ingat. Ngunit ang gabi ay hindi pa tapos. Sa paglipas ng ilang sandali, may kumatinig na mas mabangis na iyak mula sa dulo ng bakuran, isang tunog na nagpapaalala na ang mundo ng mga aswang ay hindi ganap na nauunawaan ng mga tao. Ang lola ay tumayo at humarap sa madilim. Hindi pa ito tapos, wika niya. May mas malalim pang mga lihim na kailangang malaman. Huwag kayong magpapadala sa panibagong guni-guni. Ang tunay na pagsubok ay susunod pa.
Nagtapos ang gabi na may halo ng tagumpay at takot. Si Ramon ay nakaramdam ng bagong pag-asa na siya'y tinanggap, ngunit kasabay nito ang bigat ng responsibilidad, ang pagiging bahagi ng isang angkan na may halo ng biyaya at panganib. Sa kanyang puso, may paghihintay at pag-aalala, paano siya mamumuhay kasama ang katotohanang iyon? Ano ang ibig sabihin ng kanyang dugo na ngayon ay nakaugat na sa lupa ng kanilang angkan? Makalipas ang magdamag na puno ng kakaibang ritual, dumating ang umaga na tila walang iniwan na bakas ng kagabi. Ang mga ibon ay umaawit, ang araw ay sumikat ng maliwanag, at ang mga bata ay naglalaro sa labas ng bakuran. Ngunit para kay Ramon, hindi ordinaryong umaga ang sumalubong sa kanya, dala niya ang bigat ng dugong inialay at ang mga aninong nakita. Sa bawat tibok ng puso niya ay may tanong na kumakagat, totoo ba ang lahat ng iyon, o guni-guni lamang? Pagbaba niya mula sa maliit na silid na pinatuluyan sa kanya, nadatnan niya si Lyra sa kusina. Nakasuot ito ng simpleng saya, abala sa pag-aayos ng almusal. Ngunit mapapansin ang bakas ng puyat sa kanyang mga mata. Mabuti at nakatulog ka, bati ni Lyra, ngunit ramdam ni Ramon na pilit ang ngiti nito. Lumapit siya at hinawakan ang kamay ng dalaga. Lyra, bulong niya, hindi ko na kayang magbulag-bulagan. Kailangan kong malaman ang totoo. Ano ba talaga ang itinatago ng pamilya niyo? Bago pa man makasagot si Lyra, narinig nila ang yabag ng tungkod ni Lola mula sa sala. Malakas at mabigat ang bawat hakbang, at tila nagdadala ng bigat ng maraming taon. Kung may tanong ka, anak, wika ng tinig ng matanda, huwag mong ipasagot sa apo ko. Ako ang haharap sa'yo. Nagkatitigan silang dalawa, si Ramon at si Lola. Ang mga mata ng matanda ay hindi basta-basta, may lalim na parang dagat na matagal nang nagtatago ng mga lihim. Halika, utos ni Lola, at dinala siya sa silong ng bahay, isang lugar na hindi pa niya nararating. Sa ilalim ng lumang sahig na yari sa kahoy, may lagusan pababa, isang hagdang bato na may amoy ng lumang lupa at usok ng insenso. Habang bumababa sila, napansin ni Ramon ang mga palamuting nakasabit sa dingding, mga lumang anting-anting, dahon ng laurel na pinatuyo, at mga palayok na may mga simbolo. Ang bawat hakbang ay parang lumalayo siya sa mundong alam niya, at papalapit sa isang mundong puno ng hiwaga. Sa dulo ng lagusan, may maliit na silid na may altar. Sa gitna ay nakalagay ang isang lumang kahon. Dahan-dahang binuksan ito ni Lola, at lumitaw ang isang koleksyon ng mga alahas at bato na nagliliwanag ng kakaibang sinag. Ito ang yaman ng aming angkan, paliwanag niya. At ito rin ang sumpa. Nagulat si Ramon. Sumpa? Ano ang ibig mong sabihin? Umupo si Lola at tumingin sa kanya ng diretsyo. Ang dugo ng aming pamilya ay hindi ordinaryo. Matagal nang may kasunduan ang mga ninuno namin sa mga nilalang na hindi nakikita. Sa kapalit ng kapangyarihan at kaligtasan, may halong dugo ng aswang na dumadaloy sa aming mga ugat. Hindi lahat ng anak ay nadadala ng sumpa, ngunit laging may isa o dalawa sa bawat henerasyon. Nanlamig si Ramon. Napaisip siya bigla kay Lyra. Ibig bang sabihin hindi niya matapos ang tanong? Ngumiti si Lola, ngunit hindi iyon ngiti ng kasiyahan, ngiti iyon ng isang taong sanay sa bigat ng katotohanan. Si Lyra ay hindi tulad ng iba. Wala siyang sumpa, ngunit dala niya ang bigat ng lahat. Siya ang magiging tulay ng aming pamilya sa labas ng mundong ito. Kaya't ang kanyang magiging asawa, ikaw, ay hindi maaaring mahina. Kung hindi mo kakayanin, masisira kayo pareho. Napaupo si Ramon, nanginginig ang kamay. Bakit ako? Maraming iba na mas handa kaysa sa akin. Isa lamang akong simpleng lalaki. Tumawa ng mahina si Lola. Dahil pinili ka na. Hindi ng pamilya. Hindi ng kapalaran. Kundi ng lupa mismo. Itinuro niya ang maliit na marka sa kamay ni Ramon, isang tila peklat na hindi niya napansin kagabi matapos ang ritual. Ang lupa ay kumilala sa'yo. Tinanggap ka. Ngunit ang pagtanggap ay may kabayaran. May haharapin kang dilim na hindi pa dumarating. Natahimik si Ramon. Ramdam niya ang bigat ng responsibilidad. Ngunit sa puso niya, ang mukha ni Lyra ang sumulpot, ang kanyang mga ngiti, ang kanyang mga luha, at ang kanyang pangarap. Kung ito ang paraan para manatili silang magkasama, handa siyang harapin ang lahat. Ngunit bago sila umalis sa silong, may inilabas si Lola mula sa kahon, isang maliit na anting-anting na hugis pusong gawa sa itim na bato. Inilagay niya ito sa lig ni Ramon. Ito ang magiging proteksyon mo laban sa mga aninong magtatangkang pumatay sa iyo.
Huwag na huwag mo itong aalisin kahit kailan. Ngunit tandaan mo, anak, ang proteksyon ay may hangganan. Hindi ito kalasag laban sa sariling kahinaan. Pag-akyat nila, nadatnan nila si Lyra na nakatayo sa pintuan, halatang nag-aalala. Agad niyang nilapitan si Ramon at niyakap. Ramdam ni Ramon ang init ng dalaga, taliwas sa lamig ng mga salitang ibinaba ni Lola. Mahal kita, bulong ni Lyra. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Ngunit sa isip ni Ramon, isang tanong ang umalingaw-ngaw, kaya ko bang yakapin ang mundong ito, kahit pa may halong dugo ng aswang ang pamilyang papasukan ko? At mula sa likod, muling nagsalita si Lola, mahina ngunit mariin, ang tunay na pagsubok, Ramon, ay hindi kung kaya mong tanggapin si Lyra. Ang tunay na pagsubok ay kung kaya mong tanggapin ang sarili mo kapag dumating na ang dilim. Ang katahimikan ng bahay ay biglang napalitan ng malakas na sigaw mula sa labas. Tumakbo ang mga tao, at nang sumilip sila sa bintana, nakita nila ang isang lalaki, isang magsasaka mula sa kabilang baryo, na sugatan at halos mawalan ng malay. May umatake, sigaw nito. Nilalang na hindi tao, at papunta sila rito. Nagtitigan sina Ramon, Lyra, at Lola. Ang mga mata ng matanda ay kumislap, at sa mabigat na tinig ay sinabi niya, dumating na ang dilim na sinasabi ko. Hindi nagtagal ay nagbagsakan ang gabi ng isang malakas na unos ng takot. Ang sigaw ng magsasakay kumalat ng parang apoy, at ang buong baryo ay nagising mula sa pagkakatulala. Agad na nagtipon-tipon ang mga kalalakihan, may daladalang kawayan at latigo, habang ang mga kababaihan ay kumukurap sa dilim at nagpipigil ng iyak. Si Ramon ay agad na tumakbo palabas, dala pa rin ang palaspas ng pagod at ang anting-anting sa kanyang leg, ang putik ng lupa sa kanyang palad ay tila nagiging mabigat. Sa dulo ng kalsada, sa pagitan ng mga puno, ay may mga anino na gumagalaw ng hindi natural, mga anyong umaabot ang mga braso at may baluktot na likod. Ang ilan ay naglalakad ng nakatitig na parang naglalakad sa hangganan ng tao at hayop. May mga matang kumikislap sa dilim, may maliliit na kuko na kumikiskis sa kahoy, at may mga tunog, parang paghigop ng hangin at pag-ungal na nagmumula sa ilalim ng lupa. Ang mga baka at kalabaw sa ilang bakuran ay nagdangalit, at may ilan na nagbigay ng ungol bago tuluyang naglaho. Tumuntong ang isa sa mga nilalang sa harap ng isang bahay, tulad ng anino na pinagtagpi-tagpi, at sa ilang segundo, ang pinto ay napunit. May lumabas na kaluluwa ng takot, may mga kamay na kumapit sa sahig. Sa isang iglap, may isang mangingisdang tinulungan nilang itulak ang nilalang palayo gamit ang sibat, ngunit ang alon ng nilalang ay nagbarikada sa kanilang pagtatangka. Ang talo ng kalikasan ay nagbago, ang hangin ay nagiging mabigat at ang buwan ay parang natatakpan ng itim na ulap. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Ramon na ang mga nilalang ay tila may isang direksyon, papunta sa bahay ni Lyra. Parang may isang kumokontrol na kalooban na humahaplos sa kanila pabalik sa pinagmulang lupa. Ang bigat ng takot ay tumindi sa dibdib ni Ramon, agad siyang tumakbo, sinusundan ni Lyra na may inipit na sigaw. Sa pag-akyat nila sa hagdan ng bahay, nakita nila ang ilang kapatid ni Lyra na nagtatanggol gamit ang mga latigo at baril, may dugo sa lupa at may mga marka ng suntok sa pader. Isa sa mga kalalakihan ay nasaksak, ngunit hindi ito nagpatalo, binuhat siya at itinaboy palayo upang hindi makasagabal. Lumapit ang mga nilalang sa bahagi ng bakuran na malapit sa punong mangga, doon kung saan unang nagtagpo sina Ramon at Lyra. Ang mga mata ng mga nilalang ay tumigil sa anting-anting na nasa leg ni Ramon, tila may kaaway na naaninag. Sa paglapit nila, isang malalim na ungol ang sumulpot mula sa Lola. Hindi siya nanahimik, bilib na bilib siya sa pagdala ng isang lumang kalasag, at ang kanyang mga kamay ay mabilis na nagalit sa hangin na parang may sinasabi sa mga elementong hindi nakikita. Dalhin niyo ang liwanag, utos ni Lola. Ang ilan sa mga kababaihan ay mabilis na nagdala ng mga tayong kandila, at ang mga kalalakihan naman ay nagtayo ng maliit na apoy na tila ring isang ritual. Sa gitna ng kaguluhan, nagsalita si Ramon ng may pag-igting, ano ang gusto nila? Bakit sila pumunta rito? Ngunit walang sagot ang nagmula sa dilim, lamang ang pag-ikot ng mga mata ng mga nilalang at ang pag-ungol na parang gutom sa laman. Sa isang sandali, isang nilalang ang sumadsad sa lupa, at ang bibig nito ay nagbukas ng malaki, hindi kagat lamang ang ginawa nito kundi isang tunog na parang kumakain ng alikabok ng buwan. Mabilis na lumapit sa kanya ang isang kamag-anak ni Lyra at pinukpok ito gamit ang matigas na kahoy, nagkagulong ang lahat. Ang ingay ay torpe at mabagsik, ang lupa ay nagalaw. Ang ilan sa mga nilalang ay napilitang umatras, at may ilan namang nagbalik at muling sumalakay.
Hindi sapat ang dahon ng apoy at ang mga panalangin binibigkas, ang mga nilalang ay may kakaibang tibay. Dumaan ang ilang sandali na puno ng pag-asa at panghihina, at nang walang inaasahan, may pumikit na liwanag mula sa anting-anting ni Ramon, isang liwanag na hindi matibay ngunit may init. Ang mga nilalang ay nag-atubiling lumapit, parang may puwersang nagtataboy sa kanila ng dahan-dahan. Napahiya si Ramon sa sarili, hindi niya iniintindi kung paano nangyari iyon, ngunit ramdam niya ang isang koneksyon sa lupa at sa mga sinaunang awit na itinuro sa kanya ni Lola noong una. Lumakas ang loob niya at nagpatuloy na humawak sa anting-anting. Ngunit hindi umiiyak ang karahasan doon. May isa pang nilalang ang humarap kay Lira, may anyong siyang abot hanggang sa kisame, may bibig na may ngipin na kumikislap ng malaperlas na kulay. Si Lira ay tumayo, ang kanyang mga mata ay nagliwanag ng kakaiba, at may kakaibang paggalaw sa kanyang bibig, parang nagbibilang ng mga salita na hindi maintindihan. Ramdam ni Ramon ang paglamig ng hangin sa kanilang paligid. Sa isang iglap, sumigaw ang lola at pinaputok ang isang malakas na tula ng ritual, at may lumabas na mahinang usok na tumawid sa pagitan nila at ng nilalang. Sa gitna ng pag-aaway, napansin ni Ramon na isa sa mga nilalang ay tumingin sa kanya, hindi nang may agresyon kundi may ginaw. Ang mga mata nito ay may hindi maipaliwanag na pahiwatig, parang may nahihirapang kababatang nilalang na nawala sa sarili nito. Nang ito ay malapit ng kumilos upang saktan, may biglang humampas na liwanag ang nagmula sa anting-anting, at ang nilalang ay napilitang umatras, umiikot, at sa huli ay naglaho ng parang inaabot ng umaga. Ang pag-igting ay nilamon ng pag-asa, may ilang sandali ng katahimikan na nagtagpo na tila may nawawalang hininga. Nang tumigil ang labanan, isang malakas na pag-iyak ang umalingaw-ngaw, hindi mula sa isa, kundi mula sa maraming tinig na tila nagmumula sa bawat sulok ng lupa. Ang mga tao ay napayuko, may mga luha sa kanilang mga pisngi, ang ilan ay napagmasdan ang mga sugat at pagdurusa. Ang lola ay lumakad patungo sa gitna at tumingin kay Ramon. Hindi ka lang proteksyon, anak, wika niya ng may halong pagod at pag-iyak. Ikaw ay tulay. Kung minsan, ang mga nilalang na umaatake ay hindi lubos na masama. May mga kwento sila na nagbubulay-bulay sa kanilang pag-iral. Si Ramon, bagaman pagod at may sugat, ay tumingin kay Lira, ang dalaga na ngayoy nanginginig ngunit buhay pa. Hinawakan niya ang kamay nito at nagsalita ng may pilit na ngiti, sama-sama tayo. Ano man ang dumating, hindi kita iiwan. Ngunit sa dulo ng bakuran, may isang bakas na nag-iwan ng marka, isang kakaibang bakas ng paa na may 5 daliri na mahaba at may kuko na tila tinahi ang lupa. Ang marka ay tila nagbigay ng babala, ang laban ay nagwagi sa ngayon, ngunit hindi pa tapos. Ang lola ay tumingin sa itaas at, sa mapait na tinig, sinabi, may mas malalim pa. Ang pinanggagalingan nito ay hindi nanggaling lamang sa bulwagan ng gabi, may pinag-ibig at isang tawag na tinawag ang mga ito. Kailangan nating maghanda. Ang mga tao ay nagsimulang mag-ayos ng mga nasirang bahay, maghilamos ng dugo at alikabok, at magdasal. Ngunit ang hangin ay nagdala ng amoy ng isang bagay na hindi pa natutuklasan, isang amoy na nagpapaalala sa lahat na ang digmaan ay patuloy pa rin. Si Ramon ay tumayo, tinanggal ang dumi mula sa kanyang pantalon, at tumingin sa anting-anting na nakasabit sa kanyang leeg. Sa loob ng kanyang puso, may nagningas na bagong determinasyon, hindi lamang proteksyon para sa sarili at sa minamahal, kundi isang pangakong haharapin ang pinagmumulan ng dilim upang wakasan ang pag-atake ng tuluyan. Pagkatapos ng malupit na laban, dumating ang madaling araw na tila ba may kasamang bigat ng isang panibagong mundo. Ang hangin ay may amoy ng nasunog na damo at ng sariwang dugo, at ang bawat isa sa baryo ay nakaupo sa harapan ng kanilang mga tahanan, pilit na binubuo ang sarili. Ang mga bata ay umiiyak pa rin, ang mga sugatan ay pinapahiran ng langis at halamang gamot, at ang matatanda ay nagdadasal na tila ba nais muling tawagin ang liwanag ng araw upang manatili magpakailanman. Si Ramon, bagamat sugatan sa braso at balikat, ay hindi na iniinda ang sakit. Nakatitig lamang siya kay Lira na nakaupo sa tabi ng kanyang lola, nanginginig at tahimik. Hindi niya maalis-alis ang imahe ng nilalang na tila ba kumilala sa kanya sa gitna ng kaguluhan. Ang mata nito, na puno ng paghihirap at hindi ng kasamaan, ay nagsilbing paalala sa kanya na may mas malalim na dahilan ang lahat ng nangyari. Lumapit si Lola kay Ramon at tumikim. Anak, Anya, oras na para malaman mo ang katotohanan. Tumango si Ramon kahit nanginginig ang loob niya. Ano po bang ibig niyong sabihin, Lola? Huminga ng malalim ang matanda at tumingin kay Lira. Hindi aksidente na ikaw ang napunta rito.
Hindi aksidente na nagmahalan kayong dalawa. Ang dugo ng mga aswang at ng mga tao ay may kasaysayan ng digmaan, ngunit minsan, may ilang pagkakataon na pinagdurugtong ng tadhana ang dalawang magkaibang mundo. Lira apo, panahon na. Napaiyak si Lira. Tumulo ang kanyang luha habang hawak ang kamay ni Ramon. Ramon, patawad kung itinago ko sayo. Pero kailangan mong malaman, ako'y may dugong aswang. Parang kumulog ang paligid sa dibdib ni Ramon. Nanuyo ang kanyang lalamunan at hindi niya alam kung paano hihinga sa loob ng ilang segundo. Ngunit sa kabila ng pagkabigla, nakita niya ang takot sa mga mata ni Lira, hindi bilang isang nilalang na dapat katakutan, kundi bilang isang babaeng nagmamahal at natatakot na mawala ang lahat. Pero ikaw ay tao pa rin, Lira. Hindi ba? Tanong niya halos pabulong. Tumango si Lira. Ako'y kalahati lamang. Ang dugo ng aking ina ay malinis, ngunit ang dugo ng aking ama ay may sumpa. Kaya ako'y palaging nasa gitna. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko mapipigilan ang tawag ng kadiliman. Ang mga nilalang na umatake kagabi hindi sila basta pumunta rito. Hinahanap nila ako. Hinahatak nila ako upang sumama sa kanila. Napasuntok si Ramon sa lupa. Hindi ko hahayaan. Hindi ako papayag. Ngunit muli, nagsalita si Lola, seryosong-seryoso ang tinig. Hindi mo kayang pigilan ang tawag ng dugo, Ramon. Pero maaari mong gabayan. Ang iyong anting-anting, ang iyong tapang, iyan ang susi para mapanatili si Lira sa landas ng liwanag. Sa oras na yon, nagdesisyon ang buong baryo na magsagawa ng isang sinaunang ritual, isang pag-aalay upang itali ang kaluluwa ni Lira sa liwanag at pigilan ang kadiliman na sakupin siya. Ngunit delikado ito, kung hindi magtagumpay, maaaring tuluyan siyang mapunta sa kabilang mundo at mawala ng lubusan. Dumating ang gabi ng ritual. Sa gitna ng isang bilog na apoy, si Lira ay nakaupo, nakapikit, at lumuluha. Si Ramon ay nasa tabi niya, hawak-hawak ang kamay, habang ang mga matatanda ng baryo ay nag-aawit ng sinaunang orasyon. Ang mga bituin sa langit ay tila kumikindat, at ang hangin ay mabigat na parang may nakabantay. Biglang dumagundong ang lupa. Ang mga nilalang ay muling nagpakita, ngunit hindi bilang mga mangaagaw, kundi bilang mga aninong nanonood, tila mga saksi sa magiging kapalaran ni Lira. Ang kanilang mga mata ay nakatitig lamang, naghihintay kung siya ba'y magiging kanila o mananatili sa piling ng mga tao. Si Lira ay nagsimulang umiyak ng mas malakas, ramdam ang puwersang humahatak sa kanyang dibdib. Ramon! Hindi ko kaya. Nahihila ako. Hinawakan siya ni Ramon ng mas mahigpit at sumigaw. Lira! Tignan mo ako. Huwag kang bibitaw. Nandito ako, hindi kita iiwan. Ang anting-anting salig ni Ramon ay biglang nagliwanag, mas maliwanag pa sa unang beses. Ang liwanag ay bumalot kay Lira, at ang kanyang katawan ay tila nakikipagbuno sa dalawang puwersa, ang dilim at ang liwanag. Ang kanyang mga mata ay nagkulay pula, ngunit unti-unting napalitan ng malinaw na kislap ng tao. Isang malakas na hangin ang umihip at ang mga nilalang sa paligid ay nagsigawan, tila nasusunog sa liwanag. Isa-isa silang naglaho hanggang sa wala nang natira. Ang apoy sa paligid ay namatay at ang katahimikan ay bumalot sa baryo. Bumagsak si Lira sa kandungan ni Ramon, mahina ngunit humihinga. Binuksan niya ang kanyang mga mata at mumiti ng may luha. Ramon, pinili ko ang ikaw. Pinili ko ang pagiging tao. Niyakap siya ni Ramon ng mahigpit, at kahit sugatan at pagod, alam niyang nagtagumpay sila. Ang mga tao sa baryo ay nagsigawan sa tuwa, at kahit ang lola ay napaluha sa kadalakan. Ngunit sa gitna ng kasayahan, may isang tanong na hindi mawala sa isip ni Ramon, hanggang kailan sila magiging ligtas. Ang bakas ng paa sa lupa, ang mga nilalang na nagmamasid, at ang sumpa sa dugo ni Lira ay hindi pa tuluyang nawala. Ngunit sa ngayon, ang mahalaga ay ang kanilang pag-ibig, isang pag-ibig na nagpabago sa takbo ng tadhana, at nagpatunay na kahit sa harap ng kadiliman, may liwanag na mananatili. At doon nagtapos ang kwento ng kanilang pakikipagsapalaran, hindi bilang isang simpleng lalaki at babae, kundi bilang dalawang nilalang na pinagbuklod ng pag-ibig na mas makapangyarihan kaysa sa anumang sumpa. Dalawa.